Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At ngayon po ay January 6 na. Kaya po patuloy po tayong palakasan, analanginan. Kasi po napakalaga ang salita ng Diyos sa panahong ito. So, word to ponder for today ay matatagpuan sa Galatia 3:28. Ano po ang nakasulat dito sa Galatia 3:28? Sabi po diyan, basahin po natin, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ. Purihin ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. So, sinabi po ni Pablo sa mga mananampalataya sa time diyan sa Galatia na lahat ng mga mananampalataya o magtitiwala kay Kristo, anuman ang lahi mo, anuman ang kalagayan mo, alipin ka man o malaya, babae ka o lalaki, tayo po ay pinagkaisa ni Kristo. Yung mga mananampalataya kay Kristo ay hindi po nasakop ng law ni Moses. Kasi nga po, through Christ Jesus, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. At yung mga mananampalataya ay lahi ni Abraham. Kaya po sa panahon natin ngayon, napakahalaga po na abutin pa natin yung iba. Kahit anong lahi yan, kahit anong bansa yan, kailangan pong matupad yung salita ng Diyos na Mateo 24 na ang mga tao ay lahat ay makarinig ng gospel, yung patungkol kay Jesus Christ na pagliligtas. Kasi nga po, yung mga tao ay mahalaga sa paningin ng Diyos kasi si Jesus Christ na nga po yung naging Redeemer. Inihandog ni Jesucristo ang kanyang buhay para po tayo ay makatanggap ng kaligtasan. So yung mga taong mananampalataya kay Jesus Christ, kahit anong lahi mo, tayo po ay mga tatagurian na anak ng Diyos, children of God, at doon magkakaroon ng patuloy na pagkakaisa na ikaw at ako, kahit ano ang lahi mo, gender mo, ay pwede ng maging lingkod ng Diyos, magbahagi ng salita ng Diyos para makasakatuparan yung Great Commission sa Mateo 28 na humayo kayo sa bawat sulok ng mundo para maibahagi na, lalo na po sa panahon natin ngayon. Ang panahon natin ngayon ay pagulo na ng pagulo. So, chaos din chaos doon kasi nasa umpisa tayo ng kahirapan. So, kaya po, hanggat may magagawa pa tayo na ibahagi ang salita ng Diyos, ibahagi na natin. Wag na hindi natin kailangan na magtalo-talo na hindi ka pwedeng mangaral. Kailangan ngayon ng Diyos ay puso na masunurin at puso na available sa kaharian ng Diyos para humayo pa at abutin ang mga nawawala para sila po ay makatanggap din ng kaligtasan. So manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po na through Jesus Christ, kami po ay pinalaya mo na sa commandments ni Moses. Through have faith in Christ Jesus, kami po ay makakasunod na sa iyo, makakapaglingkod na sa iyo, at titingnan mo po ang aming mga puso, hindi po na yung gender. Kami po pagkakaisahin mo sa isang layunin, sa isang adikain na ibahagi ang mabuting balita. Kaya po habang may panahon pa po, kami ay humayo pa at ipangaral ang kaligtasan para po ang mga tao na wala pa sa iyo ay makatanggap din ng kapatawaran at nang sila rin po ay mapasama sa iyong kaharian upang sa pagbabalik mo ay marami pang makasama. Kaya po pagpalain mo po bawat nation, every tongue, O God, ay magko-confess na Jesus is the Lord. At pagpalain po sa panahon po namin ngayon ay napakadaming kaguluhan. Subalit we decree and declare, Lord God, na yung kapangyarihan mo, yung kalooban mo, ang mapangyari pa rin. At
tulungan mo kami ng iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu na samahan sa araw-araw upang magtagumpay kami na magawa namin ang plano mo at kalooban mo sa aming mga buhay habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Salamat po, Ama, at ang iyong patuloy na paggabay ay maranasan ng iyong mga anak na sa iyo ay patuloy na umaasa at nagtitiwala at nananampalataya. Salamat po sa iyong patuloy na pag-ibig sa mga anak mo na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Sa iyo po ang pagpapala at papuri. All the glory belongs to God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Glory to God po. Praise God.